Hello sa inyong lahat! Sa video na ito ay comment ni ka FJM ang aking sasagutin. Sabi niya, so, possible ba kahit visa lang dala mo dyan sa Spain, pwede ka pa rin magkaroon ng legal documents dyan? Please more info naman kung paano magkaroon ng legal documents dyan, ma'am. Ang sagot sa kanyang katanungan ay oo. Lahat ng tao na makakarating ng Spain kahit ano pa ang visa na meron ka ay magkakaroon ka ng legal documents pagdating ng araw. Depende kasi yan sa anong visa ba ang ginamit mo para makapunta ka ng Spain. Kung ikaw ay student visa dito sa Spain, pagdating mo dito ay asikasuhin na rin agad ang resident ID mo dito as a student. At ang kagandahan kapag student visa ang ginamit mo, after 1 year ay pwede mong ilipat yung student visa sa temporary resident visa. Basta may amo na tutulong sa pag-process ng papers mo. At ang kagandahan sa student visa, pwede kang mag-work kaya lang limited ang oras. Not sure lang ako kung ilang oras kada araw or kada week. Pwede ka naman mag-work ng mas mahaba, huwag ka lang papahuli. Kung ikaw naman ay makapunta ng Spain gamit ang working visa mo or tourist visa sa ibang bansa tulad ng Poland, Croatia, Czech Republic, Hungary, Malta or any country na Schengen visa, ay mag-aantay ka naman ng 2 taon para makapag-process ka ng legality mo dito. Wala kayong documents na kailangan dalhin dito sa Spain para gamitin nyo sa pag-process ng papel nyo dito. Dahil ang mga requirements na kakailanganin nyo ay manggagaling halos lahat dito. Hindi nyo kailangan ng inyong birth certificate, diploma, or NBI from Pinas. Wala kayong kailangan dalhin na documents, sana malinaw tayo dyan. Pagdating nyo dito sa Spain, meron kayong plane ticket or bus ticket na ginamit. Pakitago nyo yan ng mabuti. Pakilagay sa maleta nyo at kailangan nyo yan pag 2 taon na kayo dito. Yan ang isa sa pinaka-importante na requirements sa pagpaprocess ng resident nyo dito sa Spain at para maging legal kayo dito. Di yan ibabase kung kailan kayo dumating dito. Para din sa counting na 2 years na kayo dito. Kaisapan nyo din ang landlady na titirhan nyo dito kung kailan kayo pwede i-impadron or ipahirehistro sa munisipyo para may record kayo kung saan kayo nakatira. Kasi napaka-importante nyan. Karamihan nga lang sa mga landlady dito, after 2 months or 3 months bago kayo i-impadron. Dahil marami na ang after may impadron na iaalis sa boarding house at lilipat sa kung saan. May validity lang yon na 2 years. Kaya dapat wag niyong kakalimutan na mag-renew after 2 years kung sakali na hindi kayo lumipat ng tirahan. Huwag mag-alala. Dahil kadalasan, yung landlady ang mag-asikaso niyan. Kukunin lang sa inyo ang passport nyo at papipirmahin kayo sa papel para isubmit doon. Basta tatandaan nyo tuwing lilipat kayo ng bahay, dapat kayo magpa-register kung saan kayo kasalukuyang nakatira. At kapag magpa-process na kayo ng papel, ay kukuha kayo sa munisipyo ng history ng inyong impadron. At isa pa sa mga dapat nyong gawin pag bagong dating kayo dito sa Spain ay kukuha kayo ng card para sa transportation. Ito yung card na may picture nyo na doon kayo maglalagay o magre-recharge ng inyong pamasahe. Bawat recharge nyo sa tarjeta nyo na may picture ay nagre-register yan sa pangalan nyo. At after 2 years, kukunin nyo ang history niyan. Dahil proof yan na 2 years talaga kayo rito sa Spain. No need ipunin yung resibo ng mga nilalagay nyo sa inyong card. Then, iyong remittance monthly. After 2 years ulit or pag malapit nyo nang isubmit ang mga documents nyo, ay kukuha rin kayo ng history ng remittance. Kaya advisable, sa isang remittance center lang kayo magpapadala para hindi kayo mahirapan kumuha ng history kung sa iba-iba kayo magpapadala. No need din na ipunin ng resibo. Hindi nyo yan kailangan. Yung ibibigay sa inyo na history ang kailangan nyo. Pwede rin kayong kumuha ng tarjeta konsular sa Philippine Embassy pagdating nyo dito sa Spain. Ito yung card na patunay na narito na kayo sa Spain. 2 taon ang validity noon. Need din ito na i-renew. If ever naman na ma-hospital kayo, isa din yun sa mga documents na kailangan nyo. Yung papel o record na ibibigay sa inyo kung saan kayo ospital magpunta ay tatago nyo din yun kasi importante kasi yun. Isa yan sa supporting documents nyo.
Pero kung hindi naman kayo nagkasakit, ay wala namang problema. Okay lang din kahit wala kayo nito. Ang isa pa sa pwede nyo maging supporting documents ay kung meron kayong mapapasukan na short courses dito sa Spain. Halimbawa, mag-aral kayo ng paggawa ng sushi, pastry, or Spanish cooking kay Chef Opelia. Accredited ang certificate na ibinibigay niya. Pero hindi ito mandatory na mag-aral kayo ng short courses. If ever na gusto nyo lang. Pwedeng meron at pwede rin namang wala. Kung mag-aral din kayo ng Spanish language, yung certificate noon magagamit nyo din. Pero hindi ito obligatory na dapat meron kayong Spanish certificate. Dahil pwede kayong mag-process ng papel kahit hindi kayo nag-aral. Kung halimbawa naman may binili kayong gamit na may pangalan nyo sa resibo, pwede nyo rin yung magamit as supporting documents. Pero pwede rin kahit wala. At ang isa pa sa mga supporting documents ay yung tinatawag na private insurance. May mga amo kasi na nagbibigay ng private insurance sa kanilang mga chika or chiko. Ito yung babayaran ng amo mo monthly para kapag nagkasakit ka, yun ang bahala sa expenses mo. Pero base sa experience ko, hindi ito only check-up. May mga covered lang, depende sa bracket na kinuha ng amo mo. At may bilang ng laboratory lang every year. Kasi kumuha ako noon at akala ko only. Nagpapa-general check-up kasi ako. Naku po, sumunod na buwan, nagbayad ako ng mahigit 100 euro na dapat ay 50 per euro lang. Yung kasing private insurance sa pagbabayad nun ay depende kung ilang taon ng kliyente. Minsan, na-experience ko, dahil masakit ang lalamunan ko at dahil katapat lang naman ang bahay ng amo ko yung clinic, nagpunta ako. Kasi nasa isip ko, may insurance naman ako. Yun pala pagdating ng bill ko sa insurance, nagdagdag ng 10 euro dahil nga sa doon sa check-up ko. O diba, kaloka? Kaya ako, hindi na ako nagpapa-check up ulit. Kasi wala naman talaga akong nararamdaman. Tinapos ko lang yung 1 year kasi hindi pwedeng i-cancel ang hindi mo itutuloy yung kontrata na 1 taon. Kung hindi ka naman sakitin at wala kang nararamdaman, pwede ka naman magpa-register lang sa public hospital after 3 months na naka-empadron ka na. Pwede ka doon magpa-check up ng libre. Wait ka nga lang ng schedule. At kapag magdadalawang taon ka na, 1 month bago ka magdalawang taon, ay kumuha ka naman ng NBI sa Pilipinas. Marami ditong mga agent na babayaran mo lang na 100 euro at sila na ang mag-asikaso ng NBI mo sa Pilipinas. Bibigay mo lang sa kanila yung old NBI mo. Picturean ka nila or mag-send ka ng picture at mag-fill up ka ng form at after ng ilang linggo ay nasa iyo na ang NBI mo at meron na rin itong translation. Kasi kailangan na nakatranslate yung NBI sa Spanish. Kung may mag-aasikaso ka naman na kapamilya sa Pilipinas, pwede ka ring magpakuha sa kanila. At sa time na magpa-process na kayo ng papel, paki-clear nyo lang din sa tao na mag-aasikaso o tutulong sa pag-process ng inyong documents kung kailangan nyong ba kumuha ng police clearance sa bansa na pinanggalingan nyo. May case kasi halimbawa nag-work kayo sa ibang bansa ng mga 4 na taon at nasa passport nyo yan na galing kayo sa bansa na yon. Pag natapat kayo sa officer na maselan, hahanapan kayo ng police clearance sa bansa na pinanggalingan nyo. Kaya ang ginagawa ng mga nagpa-process ng papel ngayon ay nagre-renew sila ng passport para malinis ang kanilang passport na ipapasa. Pero magtanong-tanong na lang din kayo, once na naka-1 taon na kayo dito, kung ano na nga ang sitwasyon ng pagpaprocess ng papel para may idea kayo kung ano lang yung mga dapat nyong gawin. Pag kayo na ang magpaprocess, kasi hindi natin alam, baka sa time na magpaprocess kayo, ay iba naman na ang hinihingi na requirement sa time nyo. At ito na ang pinaka-importante sa lahat. Kasi kapag wala kayo nito, ay hindi kayo magkakapapel or hindi kayo magkakaroon ng legal documents dito sa Spain. Ito yung amo na dapat na magpaprocess ng papel nyo. Hindi naman importante na yung unang amo mo dapat. Kahit makalimang amo ka sa loob ng 2 taon ay walang problema. Ang kailangan mo sa oras na mag-aasikaso ka na ng papel mo, ay ang amo mo sa kasalukuyan ay willing na ibigay ang mga documents na hihingi ng lawyer or agent mo. Ganito kasi yan. Sa pag-process ng resident mo dito sa Spain, meron kang 3 option. Either kukuha ka ng lawyer na babayaran mo para siya mag-asikaso ng lahat para sa process ng documents mo. Siya ang kakausap sa amo mo para sa mga documents na kailangan niyang isend sa lawyer mo. Or kung gusto mo naman ay agent ang kukunin mo.
Marami ditong mga kababayan natin na matagal na yan ang sideline or trabaho. Tumutulong sila sa pag-process ng documents. Kung ang bayad sa lawyer ay 350 euro to 700 euro, depende kasi yan sa makuha nyo na lawyer. At depende kung kasama na dyan yung babayaran na tax. Kung agent naman ang kukunin nyo na tumulong sa inyo na mag-process ng papel ay 150 euro lang ang babayaran nyo sa kanya. Pero hindi kasama dyan yung tax. Kayo lang magbabayad ng tax nyo. Bago naman kayo mag 2 years dito ay makakapagtanong-tanong na kayo kung sino ang okay na lawyer or agent na pwede nyong kunin. At ang pangatlo na option nyo ay kung kayo na mismo ang magpaprocess ng papel nyo. Kayo lahat ang gagawa. Kayo ang magbubook ng sita or schedule. Kakausapin ng amo nyo para sa mga documents na kailangan nyo sa kanya. At kayo din ang magpapasa ng requirements sa delegasyon. Pero kung pipiliin nyo yung option na yan, ninyo din muna kausapin o alamin sa amo nyo kung papayag sila na ipagkatiwala sa inyo ang mga documents na manggagaling sa kanila. Kasi baka hindi sila papayag, kaya wala kang choice kundi sa lawyer. In that case, baka matulad kayo sa akin. Sinabi ng amo ko na sila na lang ang kukuha ng lawyer. At dahil sa may kakilala or kaibigan sila na lawyer, wala akong binayaran. Hindi ko lang alam kung wala din binayaran yung amo ko or sila na lang ang sumagot nung bayad sa lawyer ko. Tax ko lang yung binayaran ko that time. At ang tax ng amo ay sila na ang bahalang magbayad nun. Ang bangit lang sa nangyari, ang tagal bago nila ipinasa sa delegasyon yung mga documents ko. Imagine, before end of July ay naibigay ko na sa amo ko yung mga requirements ko, pero December pa na ipasa sa delegasyon. Sayang din kasi ang oras. Kaya halos 1 taon ang inantay ko bago ko nahawakan ang resident ID ko. Kaya ang mas maganda, kayo ang kukuha ng tao na mag-aasikaso ng documents nyo para makahingi kayo ng update sa process ng papers nyo. At kapag dumating na yung 2 taon na yon at magpa-process na kayo ng papel at once na naibigay nyo na ang lahat ng mga nabanggit ko na requirements na meron kayo sa tao na magpa-process ng papers nyo, ay kukuhanan kayo ng schedule sa SEPI kung saan kayo nakatira. Dadalhin nyo lahat ng requirements nyo. May interview doon. Spanish ang conversation. Kaya dapat kahit paano ay marunong kayo mag-Spanish. Pero mababait naman sila doon. Tutulungan nila kayo na maintindihan nyo kung ano yung tinatanong nila sa inyo para masagot nyo yon. Base in my experience, mag-action pa sila pag hindi mo maintindihan. At walang bumabagsak doon. Minsan, nade-delay lang. Meron ka kasing message sa matatanggap sa number na binigay mo sa kanila at nagsasabi na approve ka na. After nyan, ipapasa ng lawyer mo lahat ng documents mo sa delegasyon. Mag-aantay ka na ma-approve yung documents na ipinasa. May website kung saan pwede mong i-check kung approve na or hindi pa. Hindi ko lang alam kung gaano katagal ngayon bago dumating ang result. More or less 1 month. Kasi ang alam ko nung time namin, pero ngayon, medyo matagal na ata. Depende na lang din talaga kung kailan kayo mag-process. At kapag lumabas na ang result na approve na kayo, kukuha naman ng sita para sa fingerprint. Pupunta kayo sa police station kung saan nyo gusto pumunta. Kasi depende kung saan kayo makakuha kaagad ng schedule. Kasi minsan mahirap makakuha. Kahit sa ang police station naman pwede kayong magpunta. Ang pinaka-importante ay makakuha kayo ng schedule. May babayaran ulit kayong tax dyan na dapat bayaran. Mura na lang yung tax na babayaran nyo. Wala pa atang 20 euro, nakalimutan ko na nga lang. Need yung resibo. Then kapag nakapag-fingerprint na kayo, wait nyo lang din sa website kung lumabas na yung number nyo sa system. Kasi after na mag-fingerprint, may papel na ibibigay sa inyo na may nakalagay kung anong number nyo. Halimbawa, nakalagay sa number nyo ay 387. Pag mag-check kayo, dapat makita nyo doon na nasa 387 na yung number or above. Ang ibig sabihin kasi ay kung anong mga number ang naandun ay for releasing na. At kapag naandun na yung number mo, kukuha ka ulit ng sita or schedule para naman makuha mo yung resident ID. Ang resident ID na makukuha nyo ay temporary lang yan. 1 year validity lang yon. After 1 year, nidi-renew at kailangan ulit may amo ka pa rin. Yung kontrato mo sa amo mo ay kailangan pa rin. Walang problema kung nagpalit ka ng amo or same employer ka pa rin. Pero hindi na ganun kadami ang requirements nito.
Depende sa iyo kung kukuha ka ulit ng lawyer na magpa-process ulit ng iyong renew or mag-i-agent ka or ikaw na magpa-process. Then ang validity niyan ay 2 years na. Then after niyan, magre-renew ka ulit. Renew lang ng renew dito. After niyan, 2 years ata o 4 years ang ibibigay. Then sunod diyan, 5 years na or larga durasyon na tinatawag. Pwede ka namang mag-exam para maging Spanish passport holder ka or isang Espanyol. Need mo mag-aral ng Spanish culture at language kasi dalawang klase ang exam. Yung tinatawag na DELI or yung Spanish language at yung isa yung CCSE. Yan yung all about Spain. Kailangan maipasa mo pareho. May exemption naman kung mag-aaral ka doon sa school ng Spanish language na accredited ng government. Araw-araw nga lang ang pasok doon. Kaya kung gusto mong kumita ng malaki, medyo hassle kasi kailangan mong i-give up yung ilang oras ng trabaho mo. Maganda ito kasi matututo ka talaga mag-Spanish at yung about Spain na lang ang ititake mo ng exam. Kaya lahat na nag-aaral dito ay napakalaki ng chance na nakakapasa talaga. Nawa ay nasagot ko ng maayos ang katanungan ni ka FJM at maraming salamat sa iyong pag-comment at sana makatulong ang bidyong ito sa mga pupunta dito sa Madrid, Spain. Good luck sa inyong lahat at nawa soon ay makarating kayong lahat sa nangangarap na makarating dito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at nawa ay magsama-sama tayong muli sa mga susunod kong video. Mag-comment lang kayo at sisikapin ko na masagot ang inyong mga katanungan sa abot ng aking makakaya. Maraming salamat!